Papalakad-lakad tayo ng ating mga alagang manok. Ayan. Yung mga nandun, oh. Yung mga lugon doon, kailangan mapalakad na. Meron na akong nilagay na isa. Sabi ko, videohan ko. Kasi para, ayan, oh, makagalaw-galaw ba sila? Ayan, oh. Makakahig-kahig. Lugon din to, mga kawaiti. Ayan, mamaya, pag natapos na natin, papakita ko sa'yo, papakilala ko sila sa'yo. Ang hahaba na ng tahid, mga kawaiti. Let's go! So magandang araw mga kawaiti, magandang araw mga kabreed, magandang araw sa inyong lahat. Ikaw na nanonood ka, maraming salamat sa iyong panonood sa aking munting paglalathala. Ang video pala na ito mga kabreed is tungkol sa kung paano tayo nagmi-maintain ng tamang physical balances or physical health ng ating mga alaga. Ang pagpapalakad-lakad natin ng ating mga alagang manok sa lupa or pagpapa-exercise natin. Simpleng pamamaraan mga kabreed, kailangan ng manok natin ang mga ganitong sistema mga kawaiti. So yan, simulan natin. Magme-maintain din po tayo sa ating mga alagang manok ng pagbabawas ng kanilang tahid or spar. So disclaimer pala mga kawaiti, disclaimer lang, there were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for breeding, maintaining physical health of our roosters, taking care of roosters, physical hygienes only. I am not this is for viewing and your breeding purposes only mga kawaiti. So there's no such thing as hurting my animals. I am maintaining them for their better health mga kawaiti. So ayan, napapa-English tayo dahil kailangan nating mag-disclaimer nga kasi mahigpit ang ating luluwaiti sa mga ganitong klaseng video mga kawaiti. So ayan mga kawaiti, ayan o, upon checking po, ang ginawa ko po dito upon checking po or pagkuha po sa ating mga alagang manok sa kanilang kulungan para sa gagawin nating pagpapalakad-lakad is napansin nating mahaba na po ang kanilang tahid. Mahaba ng tahid nila, which is medyo medyo delikado po sa ating mga kapwa manok sa kanilang kulungan mismo, kasi minsan kaya nilang wasakin ang kulungan dahil mahaba ang tahid nila. Hindi sa ating ginagawang pag-aalaga. Hindi po maganda mag-alaga ng ganitong klaseng manok pag mahaba ang tahid nila. Lalo na ngayon na nagpapalit ang mga balahibo, kaya nga pinalakad-lakad natin yan sila para makapag lumalangoy kasi sa sa buhangin. Nagkakaroon sila ng habit na lumalangoy sa buhangin yung mga manok natin. Pero ang talagang pinaka-output niyan or talagang intention nila is ayusin nila ang kanilang balahibo mga kawaiti. Maglalaglagan ang kailangang malaglag, na which is kailangang mapalitan, at mas maayos-ayos ang nagiging hulma or hipo ng mga manok natin. Lalo na pag mga kawaiti, mga manok natin is laging nasa kulungan, mapapansin mo hindi maayos ang balahibo nila. Hindi yung mga pulok nila, yung mga balahibo sa leeg is sira-sira kung saan-saan papunta. Pero pag lagi mo nagaganito mga kawaiti ang mga alaga mo, laging nasa labas, laging nakakapag langoy-langoy sa mga buhangin, nakakahiga-higa, maaayos ang kanilang hipo, makikintab, magaganda ang hibla ng kanilang balahibo. Ganun po ang nagiging output ng mga ganitong sistema. So tayo, ganito ang ginagawa natin, switching na sinasabi kong switching kasi nga siya, yung bang wala tayong space, ayoko namang ilagay dun sa baba kasi umaalis-alis ako, maaaring utusan ako, saglit lang po mawala ang manok dito mga kawaiti na dyan sa labas. So dubli ingat para sa mga kagaya kong small backyard breeder na nagsisimula pa lang, kailangang dubli ingat tayo. Kung marami yung manok natin, hayaan lang natin yan sila. Kung wala sa ating halaga or hindi natin mahal ang pag-alaga natin, itali lang natin dyan sa labas, okay na. Pero tayo ay mapagpahalaga sa mga bagay na pinaghihirapan natin at ginagawa natin yung bang patas, kasi talagang may mga taong iwan ko ba kung bakit talagang gawain nila na hindi marunong magsilaban ng patas mga kawaiti, kung saan ang medyo nakakaangat Sus Mariusip, hindi makaangat-angat kami mga small backyard breeder bukod sa maraming magbuburaot, maraming manghihingi ng mga kumpare-kumpare. Ito pa ang hirap po mag-alaga ng mga manok mga kawaiti, kaya medyo alanganin na ako. Hirap na ako makapag-start ulit na makapag-breeding kasi yung output nga wala namang nangyayari mga kawaiti. So pero ang pinakaano ko na lang dito is kung saan na lang ako masaya. Yan, masaya ako maghipo-hipo ng manok, masaya ako magpalaki ng manok, masaya ako magkaroon ng isang malusog na manok, masaya ang buhay nang mayroon kang ganitong klaseng passion mga kawaiti. Hindi naman sa pag-aano, kasi subuko naman ang iba na party-party, subuko naman ang kung saan ang may birthday, punta doon, inom dito, inom doon, bili ng ganito, kung ano-ano po. Iba po ang pakiramdam or
ano nang nag-aalaga ka ng manok para sa akin. Hindi bukod sa hindi ka masyadong malapit sa mga yung bang mga maling landas dito sa pag-aalaga ng manok, mas napupukusan mo ang sarili mo. Napupukusan mo rin ang pamilya mo na pagsasabay mo. Although magastos siya mga kabaywate. Magastos siya in the sense na wala halos balik kasi hindi naman tayo talagang nagsasabong, hindi po tayo naglalaro ng ganun talaga totally. Maaring gumaganon tayo pero for the purpose of testing na yung kombinasyon na ginagamit natin, tinetesting natin kung epektibo. So maraming salamat. Ito, nagbawas po tayo ng tahid, nag-maintain ng kalusugan ng ating manok para mapa-improve ang kalusugan natin ng manok. Nag-share tayo ng mga idea, nag-share tayo ng mga karanasan natin. Ito ang makukuha niyo sa mga video. Pagkaiba-iba ng ating mga sitwasyon. Ganito ang nagiging mindset ng isang kagaya kong GPC Backyard pagdating sa mga manok dahil ganito ang naranasan kong sitwasyon. Kung gaano man ang kaalaman ko o pag-aano ko sa pag-aalaga ng manok, it's because of my experience dahil naranasan ko yung ganito, yung pag-aalagang ganito, yung ganyan. Tuloy lang. Ang ginagawa lang is talagang nire-record ko lang po ito para po pagdating ng panahon, in case man swertihin tayo, maaalala natin at maipapakita natin ang naging resulta ng ating paghihirap mga kawaiti. So ayan mga kawaiti, tapos na tayo. Pakilala na natin ang mga nag-undergo sa ating pagpapalakad-lakad o pagpag-recording, tapos nag-maintain din tayo, mini-maintain din po sa mga alagang manok ang kanilang mga tahid or spar. Dahil nakakadisgrasya po ito. Ito, nakikita nyo kung gaano yung katulis. Yan. Ito, pag tumama yan sa atin, sa kapwa, sa mga manok, sa mga may buhay, it's either talagang yan ang madalas nagiging sanhi ng losses natin. Kaya dapat mini-maintain din yan mga kawaiti. Sa mga alaga natin, kahit babae, may mga ganito kawaiti. Ayun mayroon dito. Kaliwa lang ang tahid. Ayun Yan. Nakakaano yan. Nakakaano siya pag syempre hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga manok natin mga agresibo. Yan, may itlog na nataglit. Saglit ha. Kunin ko lang yung itlog mga kawaiti. Ayan mga kawaiti, nakuha na natin yung itlog. Timano, pinapainom natin yan ng tubig. Yung tubigan na yan, may butas yan. May butas yan dyan Kaya hindi yan nag-i-stagnant. Kailangan habulin niya yung tubig. Pag ayaw niyang uminom ng maayos, mauubusan siya kasi may butas yun Hindi may stagnant ang tubig sa mga ganyan. May mga natin, may mga butas yan. May mga ginagawa tayong butas diyan. Nagsusunog tayo ng bakal na matulis, binubutasan natin yan bago natin ikabit. Kagaya niyan Dala-dalawa tahid niya, kawaiti. Yan, dala-dalawa tahid niya. Pumpkin hatch. Pumpkin hatch na puti ang paa. Pero hatch yan. Kaming mga breeder, kami ang mayroong alam namin ang pinagmulan. Kaya kahit maglabas yan ng puti ang paa, pag alam naming hatch ang pinanggalingan, doon namin nasasabi na isa silang hatch, mga kabreed, mga tornado hatch ito. Yan. Ito kumakain ng sarili niyang itlog. Kaya nilagyan ko siya ng golf ball. Ayan may golf ball. Kasi ayan kinakain niya yung itlog. So ipakilala natin ang mga alaga nating manok mga kabreed, ang kinording natin. So mga naglulugon sila mga kawaiti, mga namamalo, agresibo. Ayan mga agresibo sila dahil nagpapalit sila ng balahibo. Ito ang ating red kills yan red. Medyo quality siya. Sa mga pulang pang broodcock size, ito yung medyo quality. Ayan. Medyo quality ito. Nung kompleto ang nito, ang kulay. Ganda, ang haba ng lawi. Parang sweater. Parang sweater siya. Dilawang pa, itim ang kuko, itim ang tahid. Ito naman yung yung pulang parang wine red ba? Yung madark na pula. Yan parang malatuba na iwan. Yan. Hindi ko pala napalitan ng nabawasan ng tahid. Ang haba ng tahid niya. Dalawa pala itong hindi nabawasan. Anuhin ko. Balikan ko nga at medyo
delikado sa ating mga nag-aalaga ng manok na ganito. Hindi mo pwedeng pawalan to mga kawaiti. Pag ito nakawala, sigurado may malalagas. Kung sinong magkakaroon siya ng problema mga kawaiti. Ito isa, ito. Sa sinibalang naman na palahi, ito yung medyo quality ka-breed. Pero hindi siya pasok sa pang-broodcock. Kasi masyado siyang mapurma. Mapurma siya para sa akin. Ano siya, parang battle stag ba? Kasi siyang taas na to, na antas ng pagkakilis. Maglalabas na talaga siya ng puti. Ang mga kapatid nito, nakapagpalabas na tayo ng 4 na puti. Na heat stroke yung 3. Yung isa. 3 na lang silang natitira. Ito, tsaka yung nandun, ayan. Sila muna pinapalabas natin. Ayan. Mga puti nating alaga. Late maturing yung iba. Ay, so ganito lang kabreed ang ginagawa ng isang kagaya kong nag-aalaga ng manok sa simpleng pamamaraan. Palakad-lakad. Inaayos pa natin yung baba. Papakita ko sa inyo yung baba na ayusin natin. Kasi matrabaho po ang nagbi-maintain ng mga manok. Ayan yung baba. Kailangan basagin natin yung taniman ni Mrs. na yon, which is may ampalaya. Kaya medyo paano natin magpapaalam. Kasi magkukording tayo dun Kailangan lahat to. Para hindi ako napapagod kawaiti. Hindi ako napapagod cording, isahang cording na lang. Kasi papalit-palit ako Isang lagay na lang lahat. Yan lalagyan natin yan dyan. Hanggang dun. Kawaiti. Yan ang gagawin natin. Tapos tamang lang tayo. Tamang masid pag ganito. Para sa makikita nating diferensya o pangangailangan ng ating mga alaga. So, maraming salamat sa mga sumasabay dyan. Hanggang dito na lang ang ating munting update po sa ating munting manukan. Sana po ay lagi tayong nasa maayos na kalagayan. Tuloy-tuloy lang. Ano man ang problema na danasin nating mga magmamanok, mga kawaiti, patuloy tayo sa pag-aalaga at pagbibigay ng saya sa pagpapalaki ng mga isang malulusog na manok na naaabot sa ating kakayanan at ating estilo sa pag-aalaga ng isang ganitong klaseng linya ng manok. God bless po sa inyo, mga kawaiti.